Tayo po ay nasa ika-4 at huling linggo ng ating tema. So, tayo po muna ng manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa pagkakataon muli, Lord, na makapakinig, Panginoon, na iyong salita, Panginoon. Lord, samahan mo nga po, Panginoon, ang iyong abang lingkod, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw lamang ang mahayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, wala kaming kakayahan, Panginoon, para sa aming sarili, Panginoon. With Lord, sa iyo kami umaasa dahil ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng malaking pag-asa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang makita at marinig na aking mga kapatid sa umagang ito, Panginoon. Wala akong kakayahan, Panginoon, para ibigay, Panginoon, ang iyong salita. Ngunit ikaw, Lord, ang higit na nakakaalam, Panginoon, ng kalagayan ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, mag-relay sa iyo, Panginoon, sa iyong salita mo, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay matanim, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na magbugay buhay nito, Panginoon, upang, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ang maging lakas namin, Panginoon, at tanggulan, Panginoon, sa lahat ng mga haharapin namin sa aming buhay. Salamat po, Lord. Ipuhay mo po, Panginoon, ang aking mga labi at tanging kadakilaan mo lamang ang kanilang marinig, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. So, ito po yung tema natin, Hope Beyond the Grave. So, binigyan po kami ni Bishop ng aralin po. Nauna na po yung part 1 po ng Book of Roma sa sa talatang sa verse 6. So naghati po kami ni Pastor Baldo. Siya po yung part 1 at ako po yung part 2. So marinig po natin dito ngayon itong part 2 ng Romans 6:15 to 23. So, pinamagatan ko po itong free from sin, bound to righteousness. Ayan. Ito po, yun. So, isa-isahin po natin, magsimula po tayo sa verse 15. Sabi po dito, ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan ba magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Aba, hindi na. So, yun po yung malaking tanong sa atin. So, lahat po tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, yung ating mga kasalanan ay na-wash out na. Binayaran na ng ating Panginoon. Ang tanong po ngayon ay, magkakasala pa rin po ba tayo? So, dahil nasa ilalim na tayo ng kautusan at wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, dapat po ang mentalidad na natin ay iwasan na natin gumawa ng kasalanan. Totoo pong hindi tayo banal. Hindi natin magagawang maging malinis, hindi natin magagawang tanggihan ang kasalanan. Pero sana po, natututo tayo, naunawaan natin na kapag nagkakasala tayo, ang tangi natin po magagawa ay lumuhod sa Panginoon. So, nandiyan po natin dahil ang Diyos naman po ay mapagpatawad. Pero sana po, hindi po natin sinasamantala ang pagiging mapagpatawad ng Panginoon. Dahil tayo ay pinalaya na sa kasalanan, nagkakaroon na po tayo ng access sa Panginoon. Nakakalapit na tayo sa Panginoon. So, huwag po nating hayaan na lagi tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Dapat po, nagkakaroon na tayo ng pagkakataon lumaban. Labanan natin ang kasalanan. Umiiwas tayo sa kasalanan. Hindi natin kaya iwasan ang kasalanan, pero kapag ang Panginoon ay nasa buhay natin, kaya natin labanan ang kasalanan. Labanan natin ang tukso, labanan natin ang katamaran, labanan natin ang pagkakataon na nakapagpapahiwalay sa Panginoon. Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nalalayo tayo sa Panginoon. Pero kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan at lumulugod sa Panginoon,
nagkakaroon tayo ng pagkakataon muling kumonekta sa Panginoon. Pero hindi nga dapat tayo nasasanay sa ganun cycle ng buhay natin. No? Nasanay kasi tayo sa tradisyon natin na mamamatay ang Panginoon, mabubuhay ang Panginoon, magkakasala ang tao, maghihirap ang Panginoon, mamamatay ang Panginoon, mabubuhay ang Panginoon, at magkakasala uli ang tao. So, nasasanay tayo sa cycle na ganun. Sana po, hindi yun ang maging mentalidad natin. Ngayon na tayo po ay pinalaya ng Panginoon, dapat malaya po talaga tayo. Malaya tayo sa gawa ng kaaway. Hindi na natin binibigyan ng pagkakataon ng kaaway na gumawa sa buhay natin. Dapat binibigyan na natin ng bakod yung sarili natin. So ano yung bakod na ilalagay natin? Yun yung ating pananampalataya sa Panginoon. Babakuran natin ang ating sarili na hindi tayo makagawa ng kasalanan. So yan po. Mamaya po medyo mas i-elaborate po natin yan. So, number 60 naman po, sabi dito, hindi ninyo ba alam na alipin tayo na anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Pero, kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katuwiran. So, ang tao ay nagiging alipin ng sino mang kanyang sinusunod. Sabi ko, kung alipin tayo ng kasalanan, ang sinusunod natin ay ang kaaway ng Diyos. Kung alipin tayo ng Panginoon, ang sinusunod natin ay ang Panginoon na hahantong sa buhay natin sa walang hanggan. So, dito tayo nagkakaroon ng kaisipan. Ano po ba ang umaalipin sa atin? No? Kapag tayo, ang sinusunod natin ay trabaho, malinaw na ang nagpapaalipin tayo sa pera. Hindi tayo nakakapunta sa panambahan, hindi natin nagagawa ang gawain para sa Panginoon. Bakit? Dahil mayroong humahadlang sa atin. At yung mga humahadlang na yun yung nagiging Panginoon na natin. Siya na yung umaalipin sa atin at hindi na ang Diyos. No? Pero ang sabi dito, kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at dulot nito'y katwiran. Tama naman po. Nangangatwiran tayo sa Panginoon. Yun ang totoo eh. Nagkakaroon tayo ng katwiran sa Panginoon kasi pag sinabi ng Lord, huwag mong gawin yan. Gagawin mo pa rin. Bakit? Lord, kasi dito ako nagiging masaya, Panginoon. So, hindi na ang Lord ang sinusunod natin. Pag sinabi ng Lord, wag yan. Nangangatwiran tayo. Lord, gwapo to, Lord. Paatinin ko na ito na cell group kay Brother Jono para makilala ka. So, binibigyan natin ng katwiran yung gusto natin. At hindi natin binibigyan ng katwiran yung gusto ng Panginoon para sa atin. So, dahil tayo malaya na, dapat hindi na gano'n ang ginagawa natin. Diretso tayo dapat na sumusunod sa Panginoon. No? Hindi na natin dapat balikan kung ano tayo dati. Dahil pinalaya na tayo eh. Kumbaga, dati meron tayong kadena. Nakakadena tayo sa kasalanan. Pero dahil pinalaya na tayo ng Panginoon, dapat hindi na ganun. Hindi na natin nililingon. Kapag lumakad tayo, hindi na tayo hinihila ng kadena pabalik sa kasalanan. Kundi lumalakad na tayo papunta sa Panginoon. Dahil pinalaya na tayo ng Lord eh. Wala namang ibang makapagpapalaya sa atin kung hindi ang Panginoon. No, dahil kung kaya natin palayain ang sarili natin, hindi na magsasakripisyo ang Panginoon. Pero dahil hindi natin kayang isalba ang buhay natin para magkaroon tayo ng kaligtasan at maging malaya, kinakailangan nating lumapit sa Panginoon. Kinakailangan natin sampalatayanan ang ginawa ng Panginoon para sa atin. So dito po tayo sa verse 17 to 18. Noong una, alipin kayo ng kasalanan,
Pero salamat sa Diyos dahil ngayon, buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katwiran. Ano po ba ang isang alipin? Ang isang alipin ay hindi maaaring magreklamo sa kanyang nararamdaman. Ang isang alipin ay walang kayang gawin para sa kanyang sarili. Hindi kayang sabihin ng alipin na, wait lang, Panginoon. O kaya hindi pwedeng magsabi ang alipin na, ba't ako? Ako na naman ba? So, kapag alipin ka, lahat ng gustong ipagawa sa'yo, kailangan mong gawin. So, dahil tayo malaya na, hindi na tayo alipin. Wala nang pumipigil sa atin na gumawa ng tama. Wala nang pumipigil sa atin na pumunta sa panambahan dahil hindi na tayo alipin eh. Pero alam niyo ba, ang Lord, hindi naman tayo itinuturing na alipin. Kahit siya ang Lord, hindi niya tayo itinuring na alipin. Para puntahan siya sa kanyang panambahan, para piliting gawin ang pinagagawa niya, hindi. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa Ama. Itinuturing tayo ng Panginoon na isang kaibigan. Hindi tayo alipin. So, porket ba hindi tayo alipin ng Panginoon hindi na tayo pwersahan pupunta ng church. Hindi tayo pinupuwersa ng Panginoon. Pero dahil sa puso natin na malaya na, kusang loob na tayo pumupunta sa panambahan ng Panginoon para magpasalamat sa Kanya. So ano pa ang pinakamagandang natanggap natin sa ginawa ng Diyos maliban sa tayo ay Kanyang bigyan ng kalayaan at ituring na kaibigan? Ito po, Juan 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ito po yung pinakamataas na karapatan na meron ang mga taong pinalaya na ng Panginoon. Binigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So dahil sa tayo'y mga anak na ng Diyos, ano po ba ang dapat nating gawin? Kung ako isang anak na ng Diyos, ano ako bilang anak niya? So, tanong po sa inyo, ano po ba kayo bilang mga anak ng Diyos? Tayo po ba yung mga anak na sumusunod sa tatay natin? O tayo yung mga anak na nagbibigay ng katuwiran sa mga tatay natin dahil ito yung gusto nating gawin? Napakataas na kalagayan na binigay sa atin ng Panginoon. Ginawa niya tayo mga anak niya. Mula sa maruming pusali na pinaglagyan natin, inahon tayo ng Ama doon. Inahon tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng kalayaan, nilinis tayo. Nilinis tayo hindi ng tubig nilinis tayo ng dugo ng Panginoon. Tapos ginawa tayong kaibigan. And then ginawa tayong mga anak ng Diyos. So, kung makakaisip ka pang gumawa ng kasalanan, sa dami ng ginawa sa'yo ng Panginoon, parang magdadalawang isip ka na rin, no? Parang ang sarap naman maging anak ng Diyos. Kapag nga meron kang magulang na maayos ang pamilya mo, yung mga pangangailangan mo na ibibigay niya, minsan nagiging proud tayo sa magulang natin. Minsan nahihiling natin na gusto ko pag nagkaroon ako ng pamilya, ganun yung mga magulang. Ganun yung maging pamilya ko. Gusto ko magiging asawa ko katulad ng mama ko, magiging asawa ko katulad ng papa ko. Kasi proud tayo. Dapat ang Panginoon Jesus, ganun din tayo ka-proud sa Kanya bilang mga anak niya. Kasi yung salitang pagiging anak ng Diyos, minsan parang okay lang, anak ako ng Diyos. Pero yung pinaka-essence, yung kahalagahan ng pagiging anak ng Diyos, dapat yun alam na alam natin.
Alam natin na kapag tayo ibinilang na anak ng Diyos, walang problema hindi natin mapagtatagumpayan. Walang problema na hindi natin kasama ang Lord. Kung gaano sinasamahan tayo ng mga magulang natin sa pisikal, higit lalo tayo sinasamahan ng mga magulang natin sa espiritual. Kasi ang buhay natin, yun yung talagang pinaka-precious sa Panginoon. Precious po ang buhay natin sa Panginoon. Kaya wag po natin sayangin. Wag po natin baliway na, anak lang ako ng Diyos. Anak lang. So, malaking bagay po na maging anak tayo ng Panginoon. Ito po. Dito naman po tayo sa verse 19 to 22. Sabi po dito, ginagamit ko bilang halimbawa ang tungkol sa mga alipin para madali ninyong maunawa ng ibig kong sabihin. Noong una'y nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan, at naging masama nga kayo. Ngayon na may magpaalipin kayo sa kabutihan para maging banal kayo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano nga ba ang nabala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinakahiyan niya ninyo ngayon? Ang dulot ng mga ito ay kamatayan. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos at ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. So dahil namumuhay na po tayo sa kabanalan at hindi na po tayo alipin ng kasalanan, dapat po ang sinusunod na natin ay ang gusto ng Panginoon. Hindi na po natin sinusunod ang gusto natin. Ang gusto na natin gawin ay ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi na mahalaga sa atin kung magawa man natin ang gusto natin, kung makuha man natin yung mga ina-achieve natin sa buhay, dahil ang gusto natin ngayon, ang marating natin, na mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Mapapurihan natin ang Panginoon. Maitaas natin ang Panginoon. Kaya nagiging maingat na tayo sa buhay natin. Sa mga ginagawa natin, sa mga desisyon natin sa buhay, lagi na natin inaatang sa Panginoon, Lord, tulungan mo kami sa mga desisyon namin sa buhay. Dahil alam namin, darating ang panahon, maaari kami magkasala uli. Darating ang panahon na maaaring hindi ka na namin mabigyan ng kaluguran. Pero dahil Panginoon, Ikaw ang may kakayahan ng lahat, wala kaming bagay na hindi magagawa para sa iyo dahil kasama ka namin. So, dapat ang mentalidad natin, hindi na para sa ating sarili. Hindi na natin ginagawa yung gusto natin. So, hindi tayo dapat nagpapamanipulate sa kasalanan. Dapat tinapos na natin ang kasalanan dahil ang kasalanan ay napasa ilalim na ng Panginoon Hesus nang siya ay muling nabuhay. Nang ipako sa krus ang Panginoon Jesucristo, napako rin yung mga kasalanan natin. Kaya wala na dapat sa atin sistema ang paggawa ng kasalanan. So, 23 naman po sabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, hinighlights ko po yung salitang ngunit at kaloob. Yung ngunit po na yan, napakalaking bagay po na yan para sa atin. Dati po, meron tayong 6 na letra. Kaya tayo subject sa kamatayan. Ano yun? Gumagawa po tayo ng masama. Pero dahil sa binigay sa ating kalayaan ng Panginoon, binigyan niya rin tayo ng 6 na letra. At yun po ay napakahalaga. Binigyan niya po tayo ng pag-asa.
So, sabi sa Mateo 5:3, pinagpala ang mga tao walang inaasahan kundi ang Panginoon, sapagkat mapapabilang siya sa kaharian ng langit. So, ang tanging pag-asa natin ay si Kristo lamang. Hindi natin pwedeng asahan si Satan. Ang laki po ng invitation natin para sa impyerno. Sinlaki ng billboard ang invitation natin. Tapos yung invitation natin kay Lord, sinlaki lang ng gift tag. No? Ganun lang, tas nakalagay doon. To Dulcilin, you're invited to heaven from God. Tas titignan ko yung invitation sa akin ni Satan. The billboard, ang laki. Nakalagay doon. To Dulcilin, you're invited to hell. From your friend, from your God, Satan. No? Parang, nung naisip ko to, nakakilabot naman. Napakalaki ng invitation sa akin ni Satan, tapos si Lord maliit lang. Ano ibig sabihin nun? Napakahirap po talagang pumasok sa kalangitan. Lalo na sa mga tulad natin na patuloy na gumagawa ng kasalanan dahil nandito pa rin tayo. Napakahirap pumasok sa kalangitan kapag tayo po walang tunay na relasyon sa Panginoon. No, napakahirap pumasok sa kalangitan kapag tayo malayo sa presensya ng Panginoon. Pero anong dapat natin gawin? Ito, igagrab natin yung kaloob. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, kaloob po, pag sinabi libre, walang bayad. No? Si Bishop, madalas siya man libre ng pizza tsaka ice cream. Eh. So, hindi naman tayo pinagbabayad. Libre nga ni eh. No? Tatanggapin na lang natin. So, ganun po yung binibigay ng Panginoon. Libreng kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, tatanggapin na lang natin. Ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kahit sumapit ang Holy Week, ilang Holy Week man ang dumating sa buhay natin, kung hindi natin tunay na tinatanggap ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, paulit-ulit po nating mararanasan na mamatay si Kristo para sa atin. Namatay si Kristo, nabuhay muli, gagawa ng kasalanan, mamamatay ulit. So, hindi pwedeng taon-taon na mamatay ang Panginoon sa atin dahil lang hindi tayo makaalis sa kasalanan. Dahil lang hindi natin siya matanggap bilang Panginoon. Dahil ang pinangahawakan natin, yung sarili natin na sinusunod natin eh. Hindi natin sinusunod ang Panginoon. Tayo ang Panginoon ng ating mga sarili. Magkakaroon tayo ng mga problema dyan kapag yun ang ating ginawang Panginoon. So, itong tema po na to, ito pong verse na to na binigay ni Bishop, dyan na rin po ako kumuha ng points kung paano mamumuhay ang mga taong pinalaya na ng Panginoon. The physical resurrection of Christ Jesus is the absolute foundation of Christian life. So, dapat yun po yung ating mentalidad na yung pagkabuhay na muli ng Panginoon, doon tayo babase ngayon sa buhay natin ngayon. So, ano yung mga posibleng pamumuhay natin ngayon na tayo ay malaya na dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon? So, number 1. Ito po number 1. Consider ourselves dead to sin. Sabi po dito sa Romans 6:11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Dapat po natin isipin na yung luma nating pagkatao ay napako na sa krus nang mamatay ang Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, hindi na po tayo obligado gumawa ng kasalanan. Hindi na tayo kontrolado ng kasalanan. Dahil
ang boss ng kasalanan, si Satan, ay napasailalim na po ng Panginoon. At dahil tayo ay pinalaya na ng Panginoon, hindi na po tayo sakop ng kasalanan. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Wala na po tayong kontrol gumawa ng kasalanan dahil ang Panginoon po ang nagpalaya sa atin. Number 2 po, offer ourselves as an instrument for good. Huwag na kayong, sabi po sa Romans 6:13, huwag na ninyong ipailalim ang kapangyarihan ng kasalanan. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So, ang ating bagong buhay ay naki Kristo na. Ang ating bagong buhay ngayon ay para na, ang focus natin ay para na parangalan at bigyang kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi na natin dapat ginagamit ang ating mga sarili, ating mata, isip, bibig, puso, sa kasangkapan ng kasamaan. Dapat ang mentalidad na po natin, gamitin ang ating sarili bilang kapurihan sa Panginoon. Ang panawagan po kapag tayo nagkakamali ay tuloy-tuloy na pagsisisi at pagtitiwala kay Jesucristo upang makagawa tayo at muling mabuhay nang hindi na nagkakasala dahil wala nang kontrol sa atin ang kasalanan. Huwag na po nating hayaang madumihan ang ating mga sarili na nilinis ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Huwag na po tayong maglublob sa putik. Nilinis na tayo ng Panginoon. At ang pananglinis niya po sa atin ay dugo ni Kristo. So, number 3, walk in newness of life. Sabi po sa Efeso 4:22-24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag ng matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, we don't have to live this way by our own willpower alone. Hindi po natin kayang gawin yun. Being free means we are now empowered by the Holy Spirit who give us strength and resist temptation and produce fruits. So, yun po yung kailangan natin. Mag-produce tayo ng fruits. Magbigay tayo, makitaan tayo ng Panginoon ng bunga. Ano yung bunga na yun? Bunga ng banal na espiritu. Dahil ang taong tunay na tumanggap sa Panginoon, kusa pong lumalabas yung bunga niyan. Kung dati mainitin ang ulo mo, dapat ngayon nababawasan na. Kung dati umiinom ka ng alak, dapat ngayon mas lalo na. Dapat ngayon nababawasan. Yung kakilala ko kasi lumala na dapat ngayon nababawasan na. No? Kung dati gumagawa tayo ng hindi natin gusto, dapat ngayon ang ginagawa natin, yung gusto na ng Lord. No? So, freedom isn't just about stopping bad things. No? Hindi ito yung titigil mo na yung paggawa ng masama, no? It is about starting new things in life that involves in our, sabi po dito, ay, hindi na nalagay. Ay, ito. Sabi po dito, involves in our new mindset. Focusing on the things that are pure, lovely, and pure. Dapat po, yun na yung mindset natin. Sabi po dito sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip,
Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, kapag ang focus ng ating pag-iisip ay para lang sa Panginoon, hindi tayo mahihirapang gawin ang kalooban ng Lord para sa atin. Hindi natin kaya na nating sawayin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Dahil ang ginagawa na natin ay ang kalooban ng Panginoon. So, doon na tayo nakapokus. Pangalawa, new priorities. Seeking God's kingdom and His will above our own desire. So, hindi na natin ginagawa kung ano yung desire ng puso natin. Kung hindi kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang gusto niyang gawin. Yun na yun nagiging priority natin. Dati ang priority natin, sarili natin eh. Pero dahil sa kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang nagiging priority na natin ay yung kingdom ng Panginoon. Ang priority na natin ay pagharian natin ng Panginoon, hindi pagharian ng ating mga sarili. So, number 4, rely on the Holy Spirit. Sabi po dito sa Romans 8:13-14, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. So, ito na nga po, hindi na natin ginagawa ang desire ng ating mga sarili, kundi ang ginagawa na natin ay ang kalooban ng Panginoon. Hindi na natin sinusunod yung tawag ng mga laman. So, pag sinabing tawag ng laman, yun yung ating kagustuhan, yun yung desire natin. At ang sinusunod na natin ay ang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin. Inaalam na natin kung ano ba ang purpose natin sa buhay. Ano ba ang silbi natin? Bakit tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo? Sabi nga ni Bishop nung Wednesday, i-assess nyo yung minsan yung sarili nyo. Bakit nyo ba tinanggap ang Panginoon? Ano ba ang nagawa nyo para sa Panginoon? Ano ba ang nagawa nyo ng Panginoon sa inyo? Kung bakit nagpapatuloy kayo sa kanyang gawain? So, minsan nagiging tanong na rin sa atin yan eh. Ano nga ba ang ipinupunta natin dito? Dahil lang gusto natin masabi na perfect attendance tayo? Dahil lang gusto nating makita yung mga kapatiran natin? Makita na iba na, linggo-linggo nagsisimba itong mga to. Yung lamang ba ang purpose natin? Kasi pagdating dito sa panambahan, minsan nakakatulog tayo. Minsan, may nagpipreach, nakikipagchismisan tayo. Dahil kung ang talagang goal ng pagpunta natin dito ay para pasalamatan ng Panginoon, para makinig ng aral ng Panginoon, dapat dun pa lang, alam na natin ano ang kailangan ko sa Panginoon. Ano ang pwede kong magawa sa Panginoon. Ano ang kaya kong idagdag sa buhay ko para sa Panginoon. Wala naman tayong kakayahan para sa sarili natin eh. Pero kapag yung buhay natin, ginamit natin para maparangalan ng Panginoon, meron tayong nagagawa sa buhay natin. Meron tayong nagagawa mabuti para sa buhay natin. Yun lamang ang kaya natin gawin, mapapurihan ng Panginoon. Kasi yun naman talaga, bakit ba tayo create ng Panginoon? Nilikha ba tayo ng Panginoon para magpakasaya lang, para sa layaw lang ng buhay natin? Hindi, mga kapatid, may purpose tayo. At ang purpose natin ay dakilain ng Panginoon, mapapurihan ng Panginoon. Yun po ang kailangan natin na mangyari sa buhay natin.
Huwag nating hayaan na gamitin tayo ng kaaway. Gamitin tayong kasangkapan ng kaaway para lang mapasakitan ng Panginoon. Kung meron man po tayong gustong gumamit ng buhay natin, ipagamit na natin sa Lord. Dahil kapag ang buhay natin ginamit natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng direksyon sa buhay. Magiging maayos ang ating pamilya, ang takbo ng buhay natin, mas magiging malapit tayo sa Diyos. At saka minsan, yung pagtingin sa atin ng tao medyo umangat ng 3 dangkal. Ganun po ba? Hindi na ganun yung tingin nila sa atin. Kung dati ang tingin nila, itong babae to, parang luka-luka lang to eh. Pero dahil nagpapakaloka tayo sa pagpupuri sa Panginoon, okay lang yun. Walang problema doon kahit ano sabihin nila. Sabi nga ni Pastor Val, may dala-dala siyang Bible, sinasabihan siyang baliw eh. Pero para sa kapatid natin to, di baling baging baliw, basta baliw sa Panginoon. Di ba napakasarap kong pakinggan na baliw dahil sa Panginoon. Naloka dahil sa Panginoon. Kaysa naman na naloka dahil sa pag-ibig. No, di ba? Mas masakit yun. Ang init ah. So, number 5, live in gratitude, not legalism. Pag sinabi pong legalism, ito po yung nag-uudyok sa atin. Ito po yung pwersahan na ipinapagawa sa atin. No? Tayo po ngayon ay namumuhay na sa grasya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. We do not do good works to earn our freedom. Oh. Because we are free na. Malaya na tayo. Our motivation changes from I have to obey so that God won't punish me. No. Rather than I want to obey because God has loved and saved me. So dapat po ganun yung motivation natin. Hindi tayo sumusunod dahil natatakot tayo sa parusa. Kahit pinipilit natin, kailangan ko umati ng church, kailangan ko umati ng gawain kasi ayoko mapilay. Alina, ayaw mo lang tumayo eh. Hindi, tatayo ako, ayoko na uli mapilay eh. So, ginagawa natin to dahil alam natin, ang Panginoon nagmamahal sa atin at binigyan tayo ng kalayaan. Hindi natin ginagawang sumunod sa Kanya dahil natatakot tayo. Huwag po nating katakutan ng Panginoon. Hindi po nakakatakot ang Panginoon. Ang alam niyo po ang nakakatakot? Ang nakakatakot po yung talikuran tayo ng Lord. Yun po ang nakakatakot. Kasi ang Lord sanay na tumatalikod tayo eh. Pero yung talikuran tayo ng Panginoon, mga kapatid, yun yung nakakatakot. Pinaka nakakatakot na mangyayari sa atin. Kaya nga sobrang grace ng Panginoon sa atin. Binigay niya ang kanyang buktong na anak. Yung buhay ng Panginoon. Kung gaano tayo kapinagpala na ibigay ng Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay para lang magkaroon tayo ng kalayaan. So, namumuhay na po tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi po dahil sa pagtutulak na gawin natin to dahil malaya na tayo. Ang Panginoon po, napaka-protective sa atin. Napakaswerte po natin sa Panginoon. Kasi kaya namang gawin ng Lord, kunin yung mga will natin sa buhay, pero hindi yung ginawa ng Lord. Ang ginawa ng Lord, hinayaan niya, ikaw ang magdesisyon sa buhay mo. Yung pagkakataon na magdesisyon ka para sa buhay mo, hindi inagaw ng Lord sa atin yan. Malaya tayong nagdidesisyon sa buhay natin. Malaya tayong pumili ng landas na tatahakin natin. Dalawa nga lang ang pupuntahan natin. Kapag pumunta ka sa langit, yun ay dahil pinili mong pumunta ka sa langit. Pero kapag napunta ka sa baba, yun ay dahil pinili mong pupunta sa baba. Kaya ang choice po, napakahalaga. Hindi po inagaw ng Lord sa atin yan. Nasa atin po yan. Yun po ang pagkakakilanlan
na tayo po ay mahal na mahal ng Panginoon. Kasi kung tutusin, pwede naman tayo maging robot. Pwedeng utusan tayo ng Panginoon, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan. Pero hindi yun ang gusto ng Lord sa atin. Hindi gusto ng Lord na maging robot tayo sa Kanya. Dahil ang gusto ng Lord, may kalayaan tayo magpuri sa Kanya, may kalayaan tayo sumamba sa Kanya kahit marami tayong problema. Kahit dumadaan tayo ng problema, masaya na meron pa rin tayong Lord na kasama sa buhay natin. So, number 5 po, pursue holiness. Sabi po sa 1 Peter 1:15-16, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, yung goal po ng freedom natin ay sanctification. The process of being more Christ-like every day. Araw-araw po na dapat tayo nagiging kamukha ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang po tuwing araw ng Sunday. Hindi lang po tuwing araw ng Lunes dahil may gawain. Hindi lang araw ng Miyerkules dahil may gawain. Huwebes o Biyernes. Kundi araw-araw tayo nagiging kamukha ng ating Panginoon. No? May pagkakataon na natutumba tayo, pero hindi tayo dapat manatili na nakatumba lang. No? Nagre-repent tayo at nagpo-focus tayo to moving forward in grace. Dahil sa grasya ng Panginoon, hindi tayo nakapokus lang sa kung ano lang yung kaya nating gawin. No, ang biyaya ng Diyos ang nagtutulak sa atin upang mamuhay sa katwiran at hindi sa kasalanan. Ipinapaliwanag na dahil tayo pinalaya na ng Panginoong Kristo, dapat nating gamitin ang ating sarili bilang kasangkapan ng katwiran at kabanalan para sa Diyos. Sa madaling salita, ang mga pinalaya na ay hindi na naghahanap ng paraan, ng dahilan para muling magkasala, kundi naghahanap na siya ng paraan upang mamuhay ng malinis at sumusunod sa Diyos bilang katunayan o bilang pasasalamat ng kaloob na biyaya ng Panginoon sa Kanya. So, yun po yung ating dapat na maging pamumuhay natin. Tayo ay pinalaya na ng Panginoon dahil sa Kanyang muling pagkabuhay. So, balik po tayo dito sa ating tema. Sa 1 Corinthians 15:14-19. Hope beyond the grave. So, kung ang ating ginagawa, kung ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay walang kabuluhan, wala pong mawawala sa atin. Itong ginagawa natin, kung wala itong kabuluhan, wala pong mawawala sa atin. Pero, kung ang buhay natin ngayon, pagkatapos nito, ay mayroong impyerno, na totoo naman po, napakalaki po ng mawawala sa atin. No? Pero mo, pagkatapos ng buhay natin dito, sa susunod na buhay, may impyerno pala. So, malaki ang mawawala sa atin. So, lalabas na ang mga propeta ay nagsisinungaling lang sa mga pinagsasasabi nila sa Biblia. So, wala talagang muling pagkabuhay. So, kung walang muling pagkabuhay at hindi muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, walang saysay ang ating buhay sa ngayon. No? At ang isang kasinungalingan na ginawa ay yung pagpapasakit at pagkamatay ni Hesukristo. Wala sanang saysay yan. Kung walang buhay sa susunod na buhay, walang saysay ang kamatayan ng Panginoon, wala namang pagbabayaran ng kasalanan natin eh. Dahil wala namang muling pagkabuhay. So, nawawalan ng saysayan. Pero mga kapatid, hindi yun ang totoo eh. Nag-uumayaw ang katotohanan sa atin, mga kapatid.
na ang tamang direksyon na tatahakin natin sa Panginoong Hesukristo, kung tunay na walang pagkabuhay, tayo na yung pinakakawawang nilalang. Kung ang ating pag-asa ay para sa ngayon lang, tayo na po ang pinakakawawang nilalang sa mundo. So, hindi po natin magagawang isalba ang sarili natin kung tunay na may impyerno at hindi totoo ang kamatayan ng Panginoon. Hindi po natin kayang isalba ang sarili natin sa impyerno. Tanging si Jesus lang ang makapagsasalba sa atin. Hope beyond the grave. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang tangi nating pag-asa at ating hinaharap sa susunod na buhay. Malaya na po tayo. We are now free in sin. We are not totally slavery of sin. We are now bound to righteousness. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Tinatawagan ko na po si Bishop. Ayan po ba kayo? Alam kong naiinitan po kayo at alam ko pong ang iba sa inyo ay nakikipagbuno, bakbakan sa antok. No? Huwag niyong pagmalupitan ng inyong sarili. Kapag naantok po kayo, ipikit niyo ng konti. Siguraduhin niyo lang didilat kayo, ha? Ayan. Ang atin pong tema sa buwan po ng Abril ay pag-asa o hope beyond the grave. No? Lahat po tayo, sabi po ng Hebrew 9:27, sabi, it is appointed unto man once to die, and after which is judgment. Alam ko pong maraming beses nyo na itong napakinggan. Alam ko rin po na kahit pa paano nagbabasa po kayo ng Biblia. Kahit pa paano. Okay? Pero irregardless, pero kung hindi naman po natin to ganap na bibigyan ng buhay, dahil wala namang ibang magdi-decide kundi ikaw eh. Okay? Sabi po ng matandang kasabihan na lagi ko pong naalala sa tuwing ako po ay makakarinig ng ikabubuti at ikasasama. Ang sabi po ng kasabihan yun eh, sa iyo magmumula, o sa iyo manggagaling ang iyong ikagagaling. At sa iyo rin magmumula ang iyong ikasasama. Hindi ho kay Satanas. Kaya wag niyo laging sisihin sa Satanas. No? Kung masiba kayo, walang pakialam si Satanas sa kasibaan po ninyo. Kasi kain kayo ng kain, napunta kayo sa buffet. Ay, wala nakakuha, ewan ko sa inyo. Masarap kumain sa buffet. Ha? Lalo kung ang iikutan nyo ay malaki. Katulad po doon sa Ilang-Ilang sa Manila Hotel. Marami pong pagkain doon. Breakfast, manawa ka, merong galing ng Europe, merong galing sa China, merong galing sa United States. Lahat po ng bansa, meron pong mga nakahaing pagkain. Pipiliin mo na lang. No, pipiliin mo na lang. Kaya ulitin ko po, sa iyo manggagaling ang iyong ikagagaling, sa iyo rin magmumula ang iyong ikasasama. Huwag mong sisihin ang kapitbahay mo. At huwag mong sisihin ang magulang mo, bakit ka lumaking ganyan. Okay? So liliwanagin po natin yon. Ipinanganak po ako na sa mga magulang na acquainted sa kahirapan. I am very much aware of our situation wherein most of the time we don't have money. So sanay po ako ng walang pera. Pero nasanay po ako nung bata ako na hindi magreklamo kung wala akong pera. Mahirap na akong ipamuhay ngayon yan, mga kapatid. Gusto ko lang pong
ang pag-asa po natin ay wag po nating tignan sa ganda ng estado ng ating buhay nung tayo ay pinalaki ng ating mga magulang. Wala po yan sa estado. Okay? So, pagpasensyahan nyo na, alam ko ang mainit, mga ilang araw na lang po ay babahain na naman po tayo, so wala na po tayong problema. Magreklamo naman tayo ng ubod ng lamig. Wala talagang paglagyan ng Panginoon. Okay? So habang pinapakinggan ko yung sinasabi ni Pastora Dulce kanina, meron lang isang bagay na tumatak sa isip ko, no? Hindi ko po i-refute yung sinabi niya na mas mabuti ng maloka ka ng dahil sa Panginoon. Okay. Kaya walang maniwala sa mga Kristiyano eh. Kasi luka-luka at luko-luko tayo sa Panginoon. Okay? Pwede bang ipaki-flash? Romans 15:4. Maaga pa naman, alas 11:25. So, tama ba to? Late yata ng konti yan. Sino dito nagugutom na? Nahiya lang kayo, ano? Romans 15:4. Ayan. Hope beyond the grave. Sabi po dito, for everything that was written in the past was written to teach us. Nasanay po ako sa turo ng mga magulang ko nung ako'y maliit. Nasanay po ako sa turo ng mga guro ko nung ako po ay maliit. At yung turo po nila sa akin nung ako ay maliit, kailangang dalhin ko yan on a higher level habang ako ay unti-unting lumalaki. Walang nagturo na hindi ka umangat doon sa pagkakaturo sa'yo. Say for example, nung ako po ay nasa college, kumuha po ako ng architecture, 5 taon ng architecture. Marami po ako naging guro sa subjects ng architecture. Marami po dong maths. Pero nung ako po ay naging arkitekto na, yung itinuro nila, hindi lamang po na-retain sa akin, dinagdagan ko pa dahil nagturo na rin ako pagkatapos ko pong maging arkitekto. Nagturo po ako sa kolehiyo. I'm also a teacher. Hindi lamang po sa kolehiyo, kundi sa Bible school. Nagturo din po ako sa Bible school. At nag-aral din po ako sa seminaryo. So yung mga turong iyon, kailangan ko pong matutunan sapagkat kung ano yung natutunan ko, ituturo ko naman. Kaya, yung Biblia habang binabasa po ng taong nagsasaliksi, yung mga taong nagnanais na maging marunong sa buhay, wala pong ibang aklat na dapat ay pagtuunan po natin ang pansin para tayo po ay magkaroon ng totoong karunungan. Kaya sabi po ng Biblia, for everything, lahat ng mga nasulat nung unang panahon ay nasulat upang tayo ay turuan. Patay na ho yung mga sumulat niyan. Pero yung sinulat nila, hanggang sa kasalukuyan, ay nagtuturo pa rin sa atin kung paano. Sabi po doon, so that, upang sa ganon, yung pag-aaral mo, dapat merong kahinatnan. Ano yung kahinatnan? So that through the endurance taught in the scriptures, tuturuan ka ng Biblia na magpakatatag. Sapagkat ang ano ba yung encounter sa Tagalog? Sasagupain. Ano ba yung iba pang Tagalog sa encounter? Kakatagpuin. Baka meron pang ibang Tagalog. Yung susuungin. Yung o kakaharapin. Okay, I'll go for kakaharapin.
Hindi ako magtataka kung bakit mula sa sinapupunan ng aking ina, sanggol ako, pero habang tumatagal, lumalaki ako. Pero yung paglaki ko, dapat ang paglaki ko, spirit, body, and soul. Hindi pwedeng body lang. Kailangan lumaki ako sa katawan, kaluluwa, at espiritu. Lahat yan ay mayroong pangangailangan. Paano ka lalaki sa espiritual kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Di ka nananalangin. Paano kang lalaki sa kaluluwa kung hindi ka naman nagbabasa o nag-aaral? Hindi ka nakikipagtalastasan. At paano lalaki ang katawan mo kung hindi ka kumakain? Therefore, lahat mayroong requirements. Hindi ka pwedeng magkaroon ng experience without going through a very particular situation. You have to go through. So, lahat po tayo dadaan doon. At sa pagdaan mo sa mga sitwasyon na yan, merong pamantayan kung paano ka tatagal. Endurance. Ituturo ng Biblia paano ka mag-endure. Kaya napakahalaga na konsultahin, napakahalaga na iyong dalhin sa iyong puso ang nilalaman ng Biblia sapagkat yan ang magtuturo sa iyo paano, kanina ang sinabi ni Pastora kanina ay paano ka lalaya sa kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. I try to consult, paano ba nagsimula? Ilang taon na ba nagsimula itong slavery? Slavery started 11,000 years ago. At hindi po natatapos ang slavery hanggang ngayon. There are many forms of slavery. You are slave to buying things. Halimbawa, sa magagandang damit. Wala akong hilig sa magagandang damit. Di ako nagbibili nun. Kaya ayoko magpaalipin doon. Ayoko magpaalipin doon sa bibili ka ng magagandang sapatos. Wala akong hilig sa mga magagandang sapatos. Okay? Wala akong kausap. Ewan ko sa inyo. Walang naniniwala. Saan kayo naaalipin ngayon? So, balik po tayo doon sa 15:4. Kasi tatalon-talon po ako eh. Para lumaki ako dahil malapit na naman ang bagong taon. Kailangan kong tumalon para tumangkad ako. Okay? So, lahat ng nasulat, so meron pong purpose. Kaya na binanggit ang purpose. Hindi ka binigyan ng buhay kung walang layunin ng Diyos sa iyo. Hindi ang layunin mo per se, ang hahanapin mo. Ang hahanapin mo ay ang layunin ng Diyos. Hindi ho madali yun. Kasi ang una, sa tao, likas sa tao, unahin niya ang sarili niya. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Ang tinuturo ng Biblia, seek ye first His kingdom and His righteousness. Hindi ang pagkita ng salapi ang unang itinuturo ng Biblia. Ang unang tinuturo ng Biblia ay papaano mo hanapin ang pagiging matuwid na ayon sa katuwiran ng Panginoon. Sapagkat kung wala kang katuwiran, hindi ka paghaharian ng Diyos. Because kingdom ay hindi po geographical location lang. Ang kingdom ay kung papaanong nasa ilalim ka ng Diyos. Hanggat hindi mo yan naiintindihan, ikot-ikot ka lang kapatid, drifter ka. Bakit naging Tagalog yan? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Number 1, ang lahat ng nagsasaliksik sa Biblia natututo. Hindi pwedeng hindi matuto. Kaya nga ikaw ay ginawang liwanag sapagkat ang buhay mo ay instrumento ng Diyos para matuto ang iba sa pagtingin lang sa iyo araw-araw. Ang bira itong taong to. Wala na yata itong ginawa kundi ang mag-visitation, mag-ministry. Wala na bang ginagawa itong taong ito? And it started out a curiosity. Na hindi ka nagpipraise pero somebody is curious enough to know what's going on with this person. Ano ba nangyayari sa taong ito? So ulitin ko po mga kapatid. There is no hope if there is nothing written.
At yung tinta na ipinangsulat diyan sa nababasa natin ay hindi po tinta na nabibili natin sa National Bookstore. O, libre na yung promotion. Dugo ang tinta niyan. Bakit po? Lahat ng mga nagsulat na yan, pinatay ng dahil lang sa kanilang pagbibigay ng kanilang sarili dahil ginamit sila ng Panginoon. They were inspired by God to write the scripture. Inspiration. Kaya kahit wala sila doon, kaya nilang isulat because of the inspiration coming from God Himself through the Holy Spirit. Marami pang Kristiyano ngayon hindi alam ano ang pinagkaiba ng kaluluwa ng Espiritu at hindi kayang ipagtanggol o ipaliwanag sa simpleng kapamaraan ang Trinity. Bakit ang tahimik nyo ngayon? So ulitin ko po, balik sa Tagalog. Pwede bang pagtabihin mo yung Tagalog at English? Ano, yan na lang muna. Para hindi tayo magkalituhan. So ulitin ko po, sapagkat ang anumang mga bagay na naisulat nung una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. That's the purpose of why the Bible was preserved. That's the reason why the Word of God was written. The sole purpose is for all of us to learn. To learn. Okay? Ikatututo natin. So kung hindi ka natututo sa galaw ng Panginoon, hindi ka nagbabasa ng Biblia, bagamat magaling ka sa memory verses. Sapagkat ang pagbabasa ay hindi lamang po yung pagkabisa. Ang pagbabasa ay ang pagsasabuhay. Yun ang katotohanan na nagbabasa ka. Pinamumuhay mo, mga kapatid. Bakit mo? Nyo. Mali yung pronoun ko. Dapat mag-agree yung pronoun ko sa number of people. Sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis. Tuturuan ka ng Biblia ng tamang pagtitiis. Endurance. Hindi yung wala po kaming bigas. Magtitiis na lang po kaming huwag kumain. Tangi. Buti na lang patay na si Tangi. Anong sabi ni David mula nung bata hanggang sa ako'y matanda na wala pa ako nakitang lingkod ng Diyos na pinabayaan niya at naglimbos ng kanyang makakain? So bakit ka nagugutom? May problema. May problema. Sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis. So mga kapatid, meron tamang pagtitiis at merong walang kwentang pagtitiis. Hindi dahil nandiyan ka sa kalagayan na yan, nagtitiis ka. Yung bang tipong napakarami mong pera, Pastor, nagtitiis na ako, ang dami ko ng pera, tinitiis ko talaga sarili ko. Anong sabi ng Panginoon sa mayaman? Isa lang bagay na hindi mo pa ginagawa. Pagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at ang napagbilhan, ibigay mo sa mga mahihirap. Ginawa ba ng mayaman? Hindi. Kasi nagtitiis nga siyang maraming kayamanan eh. Ewan ko lang sa mga taga-Libtok at Bilyakor. Saan kayo nagtitiis? Oy, di pa ako tapos. Balik. Tignan niyo mga kapatid. Kapag kayo ay nagtitiis, anong pakiramdam na nagtitiis? Yung mahilig magtiis dito, pakitaas ang kamay. Parang awa nyo na, yung mga nagtitiis, taas ang kamay. Yung nagtitiis. Paano kayo magtiis? Ha? Paano kayo magtiis? Paano? Bakit nasulat? Para matuto. At dahil ikaw ay natututo, paano ka matututo? Sa isang bagay, kailangan mong magtiis.
At habang ikaw ay nagtitiis, dapat meron kang isang karakter. Ayun no, pag-aliw. Hindi lahat na nagtitiis, umiiyak at nagdadabog. Meron nagtitiis, masaya. Ang gulo ng Biblia, di ba? O mas magulo ka. Sabi doon, at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng, yan ang end point. Yan ang conclusion na nagbabasa ng Biblia. Walang nagbasa ng Biblia na nawala ng pag-asa. Walang nagbasa ng Biblia na hindi natuto. At walang nagbasa ng Biblia na hindi nakaranas ng kaaliwan. Lahat ng mga nangyayari sa atin dito, kapatid, ibang ganyo dyan. And then you will see the glaring difference. Iba ang pagtitiis ng merong pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is Sunday. Ang sa akin ang mabuhay ay para sa Diyos at ang kamatayan ay pakinabang. Yan ang isip ng matinong tao. Pero yung gusto lang magpakamatay, mga kapatid, kulang sa pagbabasa at pag-unawa. Dahil yung 12 apostoles, sa tanang buhay nila, pine-persecute sila, but they never thought of killing themselves. Why? Because they knew for a fact that all of them will soon die. Lahat naman sila mamamatay. Bakit ko pa uunahan ng Diyos? Dahil ba nahihirapan ako? Dahil ba mapapahiya ako? Dahil naguguhulan ng isip ko? Hindi si Lord ang may kagagawa ng kaguluhan ng mundo. Tayo ang gumagawa ng sarili nating kaguluhan. We are a willing victim. Nandiyan pa ba kayo? Naantok pa ba kayo? Paki 5, verse 5. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis. Kaya kapag naging Kristiyano ka, ilagay mo na sa utak mo kung mayroon. Naniniwala naman ako kung mayroon. At tanong gaano kalaki? Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis. Iyan ang Diyos na sinusundan natin. Diyos ng pagtitiis. Kung babasahin niyo po yung Isaiah 15, siya po ang Diyos na acquainted with suffering. Ano ibig sabihin ng acquainted? Alam niya na mayroong matinding pagdurusa, pero namatay pa rin siya sa krus. Para sa atin, mga kapatid. He's not a victim. God is not a victim. God, or si Christ, gave up Himself freely. Gave up His life freely. Kaya hindi madamot ang Panginoon. Buhay nga niya, ibinigay sa atin Tapos hindi lang masunod na, Lord, bigyan mo naman ako ng Land Cruiser na ZX. Ngayon na. Sino dito nangangarap magkaroon ng sasakyan? Taas ang kamay. Yung totoo lang. Hindi kayo nangangarap magkaroon ng sasakyan? Bakit nahihiya kayo? Ako, pastor! Ako! Dapat nag-uunahan tayo. Ako, pastor! Nangarap ako magkaroon ng sasakyan. May garahe ho ba kayo? Tapos gusto nyo sagutin ni Lord magkaroon ng sasakyan? Binigyan nyo pa ng problema ang Panginoon. Ano susunod dyan? Lord, bigyan mo naman akong garahe. Sa Japan, mga kapatid, bago ka bumili ng kotse, hahanapan ka ng katibayan na meron kang garahe. Pupunta kayo ng Japan. Pagtanong kayo sa mga Hapon.
O tuloy natin to mga kapatid. Napaka-importante nito. Paunawa at warning sa mga taong ayaw pa rin na magbasa ng Biblia. Hindi ko alam bakit ayaw niya magbasa ng Biblia eh. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis. Hindi lang po sa Diyos ng pag-ibig. Hindi lamang po sa Diyos ng pagpapala. Siya rin ay Diyos ng pagtitiis. Tapos gusto mo komportable? Pastor, kailan ba tayo magpapagawa magpapakabit ng aircon? Madali lang yan. Bigyan mo akong pambili. Bukas meron na agad. Ako nga, nagtitiis eh. 11 na taon na ako nagtitiis dito, mga kapatid. Diyos ng pagtitiis at paggiliw. Oh, yan ha. Mahirap sa isang katulad ng Panginoon na nagtitiis, pero meron siyang karakter na paggiliw. Ano ba yung giliw? Siyempre, pag nagtitiis ka, hindi pwedeng yung putak ka ng putak. Malambing ka pa rin magsalita. Patayin kita. Saksakin kita. Pagutang ko ulo mo. Yun, malambing. Pero papatayin mo na siya mamaya. Andyan pa ba kayo? O at least, andyan pa kayo. Eto na kayo. Sino yung kausap ng Panginoon? Noong unang panahon, yung mga tao. Pero ngayon binabasa natin, nangungusap na siya sa atin, na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. Bakit po nagkakaroon ng labanan? Kasi hati ang pag-iisip. Magkaiba. Kaya nga mag-asawa, pinag-isa, para yung kanilang dalawang pag-iisip maging isa sa common goal. Kanino? Kay Kristo Jesus. Kaya kami ni Presi, nagkaroon po kami ng patakaran na kung kami ay mag-aaway, kailangan yung pag-aaway natin, una ay mayroong magandang maidudulot sa atin. Bakit pa tayo nag-aaway? Wala lang pala tayo matututunan. So, anong unang na pagkasunduan namin? 10 years after, pagkatapos po namin ng unang mga taon ng amin ng pagiging magkabiyak o mag-asawa, pa nag-aaway po kami, kung saan na lang makarating yung pag-aaway namin. Okay? Pero sa nakikita po namin, walang magandang pinaroroonan ng pag-aaway po namin. Kasundo kami, mga kapatid! Humiwalay-hubay kaluluwa ninyo. Nagkasundo kami. Teka muna, sabing ganon. Time first. Nag-aaway tayo, napapagod tayo, nagkakasakitan tayo sa salita. Dahil di naman po kami nag-aaway na nagkakasakitan sa physical. Anong pwede natin gawin? Gumawa po kami ng patakaran. Na kapag nag-aaway kami at ang emosyon ay tumataas na, mabuti pa yung emosyon, tumataas, pero yung sweldo bumababa. Okay? So, napagkayarian po namin mag-asawa na kapag sukdulan na yung galit, emosyon, kailangan may magsalita ng tama na. 6 na letra, tama na. May gusto pa akong sabihin, may gusto pa siyang sabihin. Kapag may naunang nagsalita, tama na! Hindi mo masabi di mo bumulok. Mga kapatid, from then on, hanggang ngayon, yan ang patakaran namin ni Presi. Pero dahil tumatanda na po kami, bakit pa tayo mag-aaway? Ay pwede naman tayong magmahalan. Sana all. Pero yung pagmamahala namin, may perang umiikot doon. Kasi pag may blessing si Presi, sabi ko sa kanya, pag gusto mo maglambing sa Panginoon, ipadaan sa pastor. Pastor ako. So kapag may blessing si Presi, may blessing din ako. Kaya, bakit pa kayo mag-aaway? Malalaki na yung anak namin, tapos mag-aaway pa kami? Hindi ba parang siraulo kami? Nagpalaki pa kayo ng mga anak, mag-aaway din naman pala kayo. Nag-asawa pa kayo, samantalang alam niyo namang hindi kayo magkakilala, pinag-isa kayo ng Panginoon, meron pa kayong dahilan para mag-aaway. Ano kayo mga bali? O sa mga mag-asawa dito, hindi ko sinasabing kopyahin nyo kami all the way through ni Presi.
Pero you have to have a vision or pananaw. May kahantungan ba yung pag-aaway ninyo? Kung meron, sige mag-aaway kayo, by all means. Pero dapat matuto kayo. Ayun nga, sa dami ng dapat naming matutunan, napakasimple lang pala ng formula para ang mag-asawa ay manahimik. Sabihin mo lang, tama na! Nanay, ay, amatay na sa Oh, 36 years na po kayo mag-asawa. At kung meron naman kaming pagtatalunan, hindi na po nauwi sa away. Ang gagawin na lang po namin kung wala magsasalita ng tama na, mananahimik lang po kami. Kung sino yung unang bumigay, kung sino yung unang bumate, dapat naman kapag nagsalita ng isa, sumagot ka naman. So, a symbiotic manner. Ano yung sino symbiotic? Nag-effort na siya eh. Binibreak na nga niya eh, yung tension. Tapos ikaw magpapakipot ka pa. 36 years is 36 years, mga kapatid. Paano namin natutunan ng mag-asawa na kahit alam naming malaki ang problema namin sa pera, hindi yung naging number one sa amin ang problema ng pera? Never. Hindi po namin problema ang pera. Bakit? Wala naman kami niya nung una pa eh. Kinukwento ko po sa inyo nung kami ay mag-shota pa ni Presi, nung sagutin ko siya. Ngayon na lang yun. Eh dahil nga siguro nandoon yung pangunawa ni Presi, eh siya ang gumagastos ng merienda namin. Pero sabi ko, balang araw! Ikaw pa rin ang magbabayad ng ating pagkain. At yun din, siya pa rin nagbabayad. Pagkakain kami sa, halimbawa, sa isang restaurant, imbes na ako ang tatayo at kukuha ng menu, siya! Ang hihingi lang sa akin, senior card. Bigay ko naman, nanginginig pa. Ito na, 20%. Bakit ang hirap pakitunguhan si Lord? Bakit hirap na hirap tayong pakitunguhan si Lord? Mahirap ba talagang pakitunguhan si Lord? O mahirap tayong pakitunguhan ng Panginoon? Who is at fault? Sino may kasalanan? And therefore, sabi po doon, we are free from sin. You're no longer slave of sin, but you can still sin. Kaya nga sabi ng Biblia, draw near to God, and He will draw nigh to you. Resist the devil, and He will flee from you. Lumapit ka sa Panginoon, lalapitan ka ng Diyos. Lumayo ka sa kaaway, lalapit ka sa Diyos. Kaya hindi mo nakakasalubong ang Panginoon kasi kaakbagay mo si Satanas. Alex, asan ka? Alex, asan ka? Naku, baka may kaakbay na naman siguro to. Ha? Baka naka-appreciate na naman to. Verse 6. Dito na po tayo magtatapos, mag-alas 12 na. Ayan. Mga kapatid, if there is no unity in your thinking and in your manner, katulad nung kay Kristo, huwag mo nang asahan na magiging maayos ka. Sapagkat upang kayo na may isang pag-iisip, isa dapat ang pag-iisip. Okay? Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, profession. Yung tawag doon, ano ba yung profession sa Tagalog? Kumpisal. Yung pagkukumpisal mo, profess. Sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Your confession ay hindi na-confine tuwing linggo. Doon ako nasanay eh. Pagpasok ko ng church noon, nakikita ko doon yung mga box. Di ba mayroong mga confession box doon na magaganda yung confession box? Tapos papasok ka doon, tapos uupo ka, at may naghihintay sa iyo doon. Sasabihin niya, pre, meron ka ba dyan? Pengin naman. Magkukumpisal ka, Padre,
Nagkasala po ako. Magkukumpisal po ako. Ay, iho, ano ba yung kasalanan mo? Padre, may ninakaw po akong guyabano. Ay, yun lang ba ang ninakaw mo? Opo, Padre. O sige, kasalin mo to ha. 3 ganito, 3 ganyan, at saka 3 ganito. Di siyam. Opo, Padre. Di, ginawa ko naman. Kasi nagnakaw nga ako ng guyabano eh. True to life to mga kapatid ha. Ako talaga yung nagnakaw. At yung pinagnakawan ko, paaralan. May nagtanim ng guyabano. Siyang nagtanim, ako ang kumain. Di kinuha ko. Tuwan-tuwa ako. Wala nakakita sa akin. Kasi walang pasok nung kinuha ko yun eh. Para walang makakita. Di ibig sabihin, libre. Wala akong pananagutan. Wala nakakita. Di ba ganyan sa, di ba ganyan sa batas? Pag walang test, walang witness o walang tawag doon, testigo, wala kang kasalanan, di ba? Di ba? Amen? Umeme naman kayo. Di, kaso lang, dahil nga meron po akong moral, sabi ko parang mali yung ginawa ko. Magkukumpisal ako sa linggo. Nagkumpisal ako, Padre, nagnakaw po talaga ako ng guyabano. Sige, dasalin mo lang to. Dinasal ko naman. Okay na. Ang problema ito, mga kapatid. Hindi ko sinabi sa inyo ng maaga na yung katabi ng guyabano, malapit ng mahinog. Ay, siyempre, dahil nagustuhan ko yung guyabano, gutom na kayo, di ba? Ginugutom ka lang kayo. Ay, sarap pa naman ng guyabano, ang tamis maasim. Kaya nga, ano eh, sour fruit ang tawag sa guyabano eh. Nagpunta uli ako doon sa Padre, nagkasala po ako. Sabi ng Padre, ano na naman ang ginawa mo kasalanan? Di ba sabi nyo nung pagkumpisal ako, dasalin ko to. Opo, dinasal ko po. At ba sabi nyo 3, ginawa ko ang 6. Eh di kong siyam times 2, 18. Di ba? Di ba, Angelica? 9 times 2, 18. Eh, nandito po ako para sabihin sa inyo, dinoble ko po yung panalangin. Bakit? Okay ka lang, Jason? Bakit? Eh, Padre, hindi ko talaga mapaglabanan ang tukso. Parang nananawagan po yung guyabano, halika, pitasin mo ako. Eh, di pinitas ko. Ang sarap ng buhay, di ba? Pero kung ganyan ang ating pananaw sa pananampalataya, nagbibiro tayong Kristiyano, hindi tayo totoo. The resurrection of Christ, the death and the resurrection of Christ will not have any effect on you if that is your attitude. Nakikipaglaro ka sa apoy. Ang lahat na nakikipaglaro sa apoy ay nasusunog. Napapaso, nasusunog, mga kapatid. Bakit ka maglalaro sa pananampalataya? So sa hapong ito, mga kapatid, bago po natin tuluyang isara ang temang yan. Okay? Ano po yung mga sinabi po ni Pastora? Kakatigan ko lamang po yun. Una ay sinabi niya, dead to sin. Patay na tayo sa kasalanan. Pero hindi nangangahulugang hindi ka na magkakasala. Dahil nasa iyo ang pagpipigil. Pinipigilan ka ng Panginoon, pero kung nagpupumiglas ka, kaya nga dapat mong ipailalim ang lahat ng iyong pagkatao sa kapangyarihan Diyos. Make yourself a slave. Slave to righteousness. Merong naaalipin sa pagiging makasalanan at merong nagpapaalipin sa katuwiran katulad ng buhay ni Pablo. Okay? Dead to sin. At ang sabi doon, susunod ay instrument for doing good. Dahil ang Diyos ay mabuti, kaya nga nakakagawa ka ng mabuti. Hindi ka likas na mabuti. Hindi katulad ng tinuturo sa paaralan, likas daw tayo mabuti. Wala po tayong kalikasang mabuti, mga kapatid. Ang kalikasan po natin ay makasalanan.
No? Our nature is being sinful. Si Adan at si Eva meron po silang kabutihan nung sila ay unang gawin ng Panginoon. Silang dalawa lang. Dahil hindi pa sila nauhulog sa kasalanan. But right after days, pagkatapos na si Eva ay mamasyal sa luneta, wala, mga gutom na talaga ito. Nahulog sa kasalanan. At yun nagsimula ang ating sinful nature. Kaya kahit na anong pagpapakabait mo, hindi ka talaga mabait. Okay? Bukod sa pangit ka na, hindi ka pa mabait. Pangatlo, newness of life. Walang namatay na hindi naging bago. Lahat ng namamatay nagiging bago. Tingnan nyo yung binhi. Pag nilubog nyo sa lupa, ano itsura niya? Brown, puti, pero pag yan ay umusbong, green na yan. Kaya nga ang color green ay sign of life. Nakita yung mga doktor, nakakulay green. Okay? Newness of life, merong pagbabago ng buhay. At dahil nga ikaw ay pinananahanan na ng Espiritu ng Panginoon, you rely on the Holy Spirit. Ano yung reliance? Yung pagtitiwala sa banal na Espiritu. Ano pa? And you live in gratitude, not legalism. Ano yung legalism? Pagkalinggo, dapat nagsisimba ka. Legalism yan. Sino magsabi na kapag linggo ka lang dapat magsimba? Sabihin ko sa'yo, Brad, Sunday ka lang dapat huminga. Gusto mo? Oh, Sabado ko lang dapat ngumiti. Gusto mo ba yon? Huwag kang kumain kay Vicky Bello. Hindi siya makangiti kasi batak ng batak. Live in gratitude, not legalism. You have 7 days in a week, and 7 days you need to praise the Lord. Thankful to the Lord. In gratitude to the grace of God. Dahil 7 days a week, nakaka-receive ka ng kahabagan ng Panginoon. Tamo, may mga lumilipad na eroplano sa himpapawid, hindi bumabagsak sa bahay mo. At merong mga kidlat, hindi ka tinatamaan. At merong mga nagkalat ng kamalasan, bigay mo, iniwasan ka ng kamalasan. Yun nga lang, nung nagsabog ng Diyos ng kagandahan, parang wala kang nasalo. Malas din ang tawag doon. At, siyempre, panghuli, pursue holiness. Ano ba yung pursue? Hinahabol yun. Di ba kayo, hinahabol kayo ng mga Bombay? O Bombay naman ang habulin nyo. Bayad ko! Tapos ka na, nagbabayad ka pa. Matutuwa ba sa inyong Bombay? Ay naku, tuwan-tuwa sa iyo mga kapatid. Pursue holiness. Without holiness, mga kapatid, ang hirap maging Kristiyano. Righteousness and holiness, dalawang bagay na mahirap pero hindi po imposible. Sapagkat yan ang criteria ni Lord sa bawat isa sa atin. Feel nyo yun? Hello? Feel nyo yun? Sige, tayo na tayo. Feel ko na rin kayo. Gutom na kayo. Tayo! Feel ko na kayo. Monster na yung mga alaga nyo dyan sa tiyan. Nakaganon na. Alas 12 na, Bishop. At meron dalawang bagay na ipinahabol ng atin pong tagapagsalita. You have to have a new mindset and you have to have a new set of priorities. Anong priority mo pagising sa umaga? Mag-pray ka na agad. Turuan mo yung sarili mo. At kahit na antok ka pa, tumayo ka na. Maghilamos ka, mag-brush ka ng iyong teeth. At kung meron ka pang buhok na i-brush mo na rin, mga kapatid. And then bumalik ka sa isang sulok, manalangin ka doon, mag-praise and worship ka, magpasalamat